Welcome everyone to Weekly News and IDW Mini Major Tidbits, and the topic for this video is Senado at HOR labanan sa Kongreso. Humalag sa mga paratang na nilalapastangan na at hindi sinasang-alang ang interparliamentary courtesy o ang pagpe-play nice ng dalawang houses ng Kongreso ayon sa mga leader ng House of Representatives dahil sa patuloy na investigasyon ng Senado sa mga nagpo-push ng charter change via People's Initiative, kung saan naiisiwalat na ang grupong pirma o People's Initiative Reform, Modernization and Action na, as their name suggests, keeps on pushing charter change through RA 6735 aka People's Initiative route ng constitutional amendment and basically everything. Naisiwalat sa kanilang investigasyon na nakikipag-usap at nakikipagpulong pa si House Speaker Martin Romualdez sa mga grupo na nagpo-push sa People's Initiative ng kanyang naramdaman yung dismissal ng mga senador sa kahit anong tsatsya na inihiyain ng mga kongresista sa House of Representatives. Samantalang ang mga Congress representatives sa House of Representatives ay bumanat back patungkol sa sinasabing pagpatay sa pag-asang maamyendahan ng saligang batas dahil sa kanilang mga hearing at inquiry regarding sa mga suhulan at masterminds ng nasabing People's Initiative, at of course, ini-implicate nila na si Martin Romualdez ay isa sa mga figurehead at basically the sponsor ng mga taong ito, lalo na sa pagpapagawa ng ad. Basically saying na baka mamaya budget ng tao ang ginagamit pang suhol sa mga tao at yung paggawa ng ad nila along with many more. Although he has already said before the year ended back in December 2023 that they will pursue constitutional amendments for 2024, which could also explain why tumaas ng 7 times from 2 billion pesos na hinihingi ng COMELEC to 14 billion pesos ang budget para sa election and most importantly, plebiscito that the People's Initiative will trigger. So basically, they're trying to ready up the COMELEC's budget for the plebiscite that would happen if the People's Initiative route will come through. Bangayan sa Kongreso, AKAP Edition. Ngayon na may nagkakainita ng dalawang houses ng Kongreso matapos pasaringan ni Senator Amy Marcos at ilang senador ng magulantang sa pagpasa ng bagong programang AKAP o Ayuda para sa Kapos ang Kita program ng DSWD without an IRR o implementing rules and regulation. Kumbaga naglagay lang sila ng I think 27 billion pesos pero hindi pa nila alam kung paano ito i-implementa. So that's kind of weird para sa 2024 budget, lalo na kung it's still in the workshop. It should be done 2025. Sinasabi ni Amy Marcos na mayroon ng 26.7 billion pesos kung saan kanyang ina-allege ni Senator Amy Marcos ang paggamit ng mga funds nito para sa kapalit o pabuya ng pirma ng mga pipirma sa People's Initiative or People's Initiative Reform ng Konstitusyon. Nagulantang sila kaya talaga namang moot point na hindi talaga masusuyod or hindi nasusuyod ng mabuti ang ating National Budget Appropriations. Kaya nga nagulat din tayo with the 17 billion pesos. 7 times from 2 billion to 14 billion increase sa mga pagboto sa mga plebisito at election or special elections para sa taong 2024. Kung parang nire-ready na ng House of Representatives yung pag-push nila sa People's Initiative Reform or at least yung constitutional amendment. Which is why talagang nagulat yung Meralco even with the fact na nagkaroon sila ng 7-fold increase from 2 billion to 14 billion pesos. Ang video clip na ito ay galing sa aking series na News Item Worthy Recap. So check the entire videos for the complete weekly news recap and subscribe to the channel to be kept up to date sa mga local at global news na I'll make sure would be interesting to you and to you only. Particularly you. Ikaw, insert your name here. I don't know. Salamat sa panonood mga kabayang. For me, like, subscribe, and follow my links sa socials and for Joseph that would be linked down below. Sa susunod bali, of course, paalam. Psst!